produce 1 kilo of rice na ibibenta ngayon at 20. So, ibig sabihin, magkakaroon po ng subsidy o pagkalugi ang gobyerno po natin bawat kilo na ibibenta ng 17 pesos. So, if you multiply that, hindi natin alam kung ilang mga targeted beneficiaries sa Visayas. I'm just citing a ballpark figure. Let's say 1 million po ang qualified. So daily, bibili po ang bawat isa sa 1 million na mamamayan ng 20 pesos na NFA rice. Ang gugulin po ng gobyerno po natin ay 16 o 17 million pesos po na subsidy o pagkalugi. So in 1 month, that is over kalahating bilyong piso po yan just in the Visayas. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Announce ni DA Secretary na dito sa Visayas sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po unahin yan. Ang pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw? Maitim. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Kahapon nga ay inanunsyo ni DA Secretary Francisco Chu Laurel yung order nga ni Pangulong Marcos Jr. Kaugnay nga po dito sa pagpapatupad ng 20 pesos per kilo ng bigas. Diyan po magsisimula sa Visayas. Ano ho ba ang inyo pong masasabi dito sa naging hakbang ng Pangulo? Well, timing po yung inyong pagtawag sa akin kasi kasalukuyan po kaming nagdadaos ng aming taunang konbensyon sa Federation of Free Farmers at saka sa Magsasaka Party List. So tinalakay po namin kahapon yung magiging paninindigan po namin. Ang una po namin opinion po dyan ay wini-welcome namin itong announcement na ipatutupad itong 20 pesos per kilo na bigas. Ibibenta po yan ng National Food Authority sa mga identified na mga kababayan po natin na mga ilangan po ng subsidy starting in the Visayas. Okay, so number 1, mabuti po yan kasi makakatulong po sa mahihirap natin. But the second question is number 2, how long can the government sustain that kind of a subsidy? Kasi sa initial po namin computation, to produce 1 kilo of rice na ibibenta mo ng 20 pesos, ang kakailangan po ng NFA ay meron kang mga 1.6 o 1.7 na kilo ng palay. Na binibili po ng NFA yan, let's say at 23 pesos per kilo. So if you need 1.6 or 1.7 kilos of palay na binibili at 23 per kilo,
the government gagastos po ng 37 pesos to produce 1 kilo of rice na ibibenta ngayon at 20. So, ibig sabihin, magkakaroon po ng subsidy o pagkalugi ang gobyerno po natin bawat kilo na ibibenta ng 17 pesos. So, if you multiply that, hindi natin alam kung ilang mga targeted beneficiaries sa Visayas. I'm just citing a ballpark figure, let's say 1 million po ang qualified. So daily, bibili po ang bawat isa sa 1 million na mamamayan ng 20 pesos na NFA rice. Ang gugulin po ng gobyerno po natin ay 16 o 17 million pesos po na subsidy o pagkalugi. So in 1 month, that is over kalahating bilyong piso po yan just in the Visayas. O in 1 year, naku po, that will be siguro 6 billion pesos maybe in 1 year just in the Visayas. Gusto yata ni Presidente the whole country yan. So magkano kakailanganin ng NFA? Tens of billions of pesos in order to sustain that 20 pesos rice. So I think the other aspect nito na hindi pa masyado malinaw, na consider na rin po ba ng NFA at saka ng DA yung potential po na impact nito sa presyo po ng palay, at which binibili po ang karamihan ng ating private sector. Kasi ang 20 pesos po na bigas, ang katumbas po niyan na presyo ng palay ay 10 piso bawat kilo. Mabigat po yun sa farmer kasi ang production cost po niya is 15 pesos per kilo. So if he will sell his palay na cheese na lang, lugi po siya. 5 piso bawat kilo po ng ng palay. So baka down the road, marami pong farmers natin ayaw na magtanim ng palay kasi magiging palugi po sila. So I hope those 3 aspects pinag-aralan po mabuti para magkaroon tayo ng mas sustained na program po na affordable rice para po sa ating mga kababayan. Opo. At marami ding nagtatanong, Sir Leonardo, kung bakit sa Visayas, hindi ba sa Mindanao nagsimula o dito po sa Luzon nagsimula yung pilot implementation nga po nitong 20 pesos per kilo na bigas? Mahirap mag-speculate dyan na Jade at Admar. Yung malilikot dyan, sabihin nila, baka kanyan politically influential decision na yan. But I'd rather think na they have to start somewhere. At saka I think matindi rin po yung pangailangan po ng NFA na mabawasan po yung kanilang buffer stocks sa mga bodega. Punong-puno po rin kasi yung bodega nila. So habang hindi po sila makapagpalabas ng bigas, in fact, konti nga sa mga LGUs ang namimili ng murang palay bigas ng NFA under the food security emergency declaration noong March. So puno pa rin ang mga bodega ng NFA. Over time, lumuluma po yung bigas. Yung iba, nabubulok po dyan. And then, hirap ang NFA rin makabili ng palay sa farmer kasi wala na pong spasyo sa bodega nila. So that could be a major, if not the major reason mismo sinabi ni Secretary Lon na nabasa ko, inaamin niya, malaking problema nila yung congestion po ng mga bodega ng NFA. So mahirap silang mamili ng palay sa farmer natin at over time, nagiging mas lumuluma po yung mga bigas, nag-deteriorate at baka po lalong malugi pong gobyerno natin. Opo. So malinaw, Sir Montemayor, na lahat po ng bigas na ibebenta sa 20 pesos per kilo ay NFA rice at wala pong imported rice po doon? Yes, kasi ang stocks naman kasi ng NFA by law, galing lang talaga sa domestic po natin sa domestic production, wala po sa ating mga magsasaka mismo. Opo, yung tanong na lang ngayon kung hanggang kailan masusustain yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo. Nasa magkano, ilang ho ba yung supply natin ngayon ng bagas? Sinasabi po ninyo, sobra pong NFA rice kaya natin binibenta ng 20 pesos per kilo. Opo, kasi ang titingnan dapat natin yung laman ng mga bodega ng NFA. Remember, sa umpisa po ng food security emergency period, ay sinasabi ng NFA noon up to I think 600 o 700,000 bags ang gusto nilang ipalabas, i-offer po sa mga LGU at 33 pesos per kilo. Na ang condition, ibebenta naman ng LGUs ang nilang mga constituents, I think not higher than 37 per kilo. So, unfortunately,
napaka-tumal po, napaka-hina po ang response ng LGUs. I think of the 600 or 700,000 bags na available sa NFA under the program, nabili lang yata 20,000 eh. So the problem of congestion remains until now. At since hirap na hirap ang NFA makabili sa farmer sa mas magandang presyo, isa po yan sa dahilan kung bakit bumagsak yung presyo ng palay. Ito pong ongoing na harvest period. Opo. Pero ang BP Sara Duterte, Sir Leonardo, hindi po bilid dito po sa ipinatupad na 20 pesos per kilo po ng administrasyon. Sabi po ng VP Sara, meron po siyang pagdududa na yung pagbebenta nga nitong 20 pesos per kilo ay hindi pantao, panghayop daw, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Yan po ang sinasabi ni VP Sara Duterte. I think naman, opo, I think the Vice President also, binabanggit rin po niya, isa pong concern na dapat din asikasuhin ng mabuti, lalo na po ng NFA at saka ng DA. Ito po yung quality ng bigas na ibebenta po ng NFA at 20 pesos. Kasi in the past nga, may mga pagkakataon sa nakaraan, yun daw mga portions po ng NFA rice, hindi po maganda yung quality. Diba? Yung kulay, tapos eating quality, matigas. So I hope they will address that. Kasi otherwise, imbis na makatulong sa tao, baka lalong magalit pa. Opo, meron ding mga, batay na rin sa mga opinion, no? At mga komento ng mga kababayan dito sa social media na itong may mga halong smuggled rice ho ba na ibebenta 20 pesos per kilo? Supposed to be, hindi dapat. Kasi as I mentioned kanina, under the law, ang pwede lang bilhin ng NFA na palay na ginigiling into bigas, local production. So, pagka may mangyari po na may hinaluan po ng imported, maraming mananagot dapat yan sa ating pong mga government agencies. Po, hindi natin masisisi ang ating mga kababayan, Sir Leonardo, kung bakit mag-iisip sila na ngayon lang, bakit yung timing ng pagpapatupad ng administrasyon o ng Marcos administration ng 20 pesos per kilo is after nung latest survey ng Trust at Approval Rating ng Pangulong Bongbong Marcos na bumagsak. Ano ho bang masasabi po ninyo doon? I think yung concern o yung mga tanong tungkol sa timing nito pong pag-announce ng 20 pesos program starting the Visayas, valid po. It's a valid issue. Kasi dapat, kung tutuusin, dapat last year pa. Bago naumpisan itong main harvest po natin. Dapat nagpalabas na po ng mga bigas ang NFA sa mga bodega nila. So that nung dumating po yung ating palagad harvest starting nitong mga March, sapat ang spasyo sa NFA para ma-absorb, di ba, yung additional palay procurement. Hindi po nagawang mabuti ng NFA yan eh. So ngayon, nauwi po tayo ngayon na punong-puno yung bodega ng NFA, hirap na hirap makabili ng palay. And then of course, the timing, yung medyo, may pag-iisip na medyo masabi natin malikot. Tatanong nila, bakit ang timing so close to May 12? So valid concerns po yan, itong mga nire-raise po na yan. Po, kasi nga, sinasabi nga ng ilan, kaya palang gawing 20 pesos per kilo, bakit na ngayon pa? Di ba? Sir Leonardo. Si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan. Chairman, magandang umaga po si Admar. Meron po ba kayo nakitang bagong proyekto na ipinatupad ng ating gobyerno para makita natin o makita ng taong bayan na ma-introduce talaga itong 20 pesos na bigas? Kasi lahat talaga nabigla dito sa mga hakbang na ito. Meron pang balita na pahirapan sila na maipatupad or meron pang ibang mga retailers na nahirapan nila na maipatupad yung MSRP at magpapataw pa nga sila ng parusa doon sa hindi sumunod. Actually, yung MSRP, kung tutusin kasi Admar, masyado nang bumaba ang presyo ng imported rice na siyang, di ba, yan kasi ang kino-cover ng MSRP. Yun lang imported. Ang world market prices po ng imported na rice, ang laki po ng reduction niyan since a few months ago. I-combine pa natin dyan yung patuloy po na bababang taripa because of Executive Order 62 of July of last year. And then right now, ongoing yung ating yung harvest pa rin ng palay. So overall,
lumalaki ang ano natin overall stocks o supply ng bigas So there is no reason why ang presyo po ng bigas hindi bumababa, especially for imported. So I don't know why ang pinipilit pa rin natin yung tina-target yung imported rice when supposed to be, because of the factors I just mentioned, dapat bumaba na yan. Opo, so kumbaga wala pong panibagong proyekto, programa yung government natin para nga dito sa sustainability ng 20 pisong bigas, kasi parang ang timing to, gaya nga na nabanggit nyo po, parang questionable, and at the same time ang balita na lumabas matapos nga yung food emergency na idiniklara is pwede na magbenta ang NFA sa mga LGU, lalo na't marami pa ang buffer stock. Parang yun lang ata yung pinaka-recent. At nung una, parang wala pang wala pang hint na talagang ipatutupad nila itong 20 pesos na bigas. So basically, walang bago talaga na intervention na ginawa para maging or tumagal itong pagbebenta ng 20 pesos na bigas, at parang artificial lang ang ginagawa ng Department of Agriculture? Oo. It's a stopgap intervention, itong 20. In other words, kukunting kumagat na LGU doon sa 33 pesos na bigas ng NFA. So, punong-puno pa rin ang bodega ng NFA. So, naghanap ng paraan. So, ito, inisip yung 20 pesos na at the same time will partially ma-fulfill yung pangako ng ating Pangulo nung nakarang halalan. So it's a dual purpose, no? I think it's principally to decongest the NFA bodegas of their stocks. And then timing din, malapit na rin yung May 12, so magkakaroon ng pogi points ang ating pong administration. So, nakikita nyo rin po ba na hanggang May 12 lang itong expiration nitong 20 pesos na kada kilo na bigas? It's hard to say at this point, although di ba sa mga pahayag Atmar, ang sinasabi naman gusto ng presidente all the way to 2028. But again, babalik tayo sa question, ganong kahaba ba yung PC na ating pamahalaan in terms of subsidizing the very large requirements or budgetary requirements ng selling rice at 20 pesos, samantalang yung gastos mo sa providing for that rice is 37 pesos bawat kilo. Opo. Naalala ko po, dati, di po ba doon sa pagdinig involve ang NFA sa Senado, di po ba parang, yun nga, mababawasan yung pagbibigay ng pondo para sa NFA, kasi dapat yung NFA ay magiging kaya na nila na mag-generate ng pondo na pwede na pang-operate sa kanila kasi nga nagbibenta. So considering po kung ito yung magiging gagawin, at nabanggit nyo nga po kung kada taon o kung i-implement man nila hanggang 2028 ay bilyong-bilyong pisong halagang mawawala po sa gobyerno. Di po ba meron ng bilyong-bilyong pisong halaga din po ang nawala sa gobyerno dahil sa pagbawas din sa taripa po ng mga imported na bigas? Opo. So, kumbaga, double lang magiging tama. In fact, because of EO62 Atmar, sa computation po namin since July ng nakarang taon hanggang sa kasalukuyan, ang bawas po sa collection ng Bureau of Customs nitong imported rice, siguro by now, mga close to 16 billion, 16 na bilyones na piso, dahil dati kasi ang taripa 35%, naging 15 na lang. So talagang liliit yung koleksyon ng BOC na ito po sanang 16 na bilyones mapupunta po sana sa tulong sa ating partner, pamamahagi po ng libreng makinarya, subsidized na binhi, pataba, pautang at iba pa. Nawala po yan. And then now, under this 20 pesos per kilo rice subsidized program sa ating mga kababayan, bilyones din po ang dapat maitabi ng pamahalaan natin para diyan. So, ang isang question din siguro ay hindi kaya mas advisable na kung may ganyang klaseng mga halaga, baka mabuti siguro mas gamitin po natin yan
para makatulong sa ating partners na mag-produce ng palay sa mas mababang presyo. And that way, masustain po natin itong programa all the way until 2028 or even beyond that. Opo. Sa inyo pong pagkakaalam, considering kayo po eksperto pagdating dyan po sa agrikultura po, kasi ang alala po ng pangalawang Pangulo, baka hindi na makain yan ng tao, baka hindi magandang klase yan. Alam natin, ang mga bigas ng NFA, mula nang nabawasan yung kanilang kapangyarihan, ito na galing sa local production po natin. Gaano ba, meron po pang parang sa lifespan ng palay o bigas na, nagbabago ba ang lasa nito? Lalo na kung ito'y matagal na stock sa mga warehouse, kasi ang duda natin ito yung mga mga buffer stock matagal nang naka-imbak sa mga iba't ibang mga warehouses sa ating bansa po ng NFA, Kalinardo. Oo, syempre ang bigas gaya ng mga pagkain may shelf, ika nga nila shelf life. Habang tumatagal, lumuluma po yan. So pati yung eating quality apektado. Depende rin po siguro sa storage conditions kung saan naka-imbak yung mga palay at saka mga bigas na yan sa NFA. So napakalaga dito talaga based at tama rin po yung concern ni ating VP Sara na dapat maging maingat na maingat ang ating NFA sa mga stocks po na ilalabas nila para makarating po yan sa ating mga mahirap na kababayan. Hindi pwede yung porke mahirap na kababayan natin ang siyang bibili ng bigas at 20, okay na lang yan kahit hindi masyadong maganda. Hindi pwedeng ganun po. Dapat kung ano yung pinakamagandang bigas, yun dapat ang ibenta po ng ating gobyerno sa ating mga kababayan. Pero sa pagkakaalam po ninyo, doon po sa idiniklara na food emergency ng gobyerno ng Department of Agriculture, di ba may nakaset lang doon na halaga, tamang halaga or dapat na halaga ng pagbibenta ng bigas, tapos biglang baba dito sa 20 pesos sa Kalinardo? That's why I said kanina, Admar, ang medyo kutob ko, medyo yung desperado rin ang DA-NFA na mabawasan talaga yung kanilang yung buffer stocks. Kasi habang tumatagal nga, lumuluma yan And then, pagkapuno yung bodega mo, hindi ka makakabili ng bagong palay na siya namang gusto ng ating mga partner para naman medyo makabawi sa kanilang gastos. Opo. And nakikita nyo po rin ba na magiging make or break ito sa gobyerno? Kasi kung ito'y muling pambubudol na naman, baka mas lalong imbis na matuwa ang taong bayan, baka mas lalong magalit tuloy ito sa kanila kung parang ginagawang katatawanan lang ang mga pangyayari po. Tama, hindi pwedeng yung parang pansamantalang programa lang ito. Dapat review natin mabuti, number one, yung siguro yung stock management system ng NFA. Dapat pagdating po ng pag malapit na yung anihan, dapat naka-unload na tanggal na po yung mga old stocks ng NFA na ibenta na. So isa po yun. At saka ikalawa, kailangan natin ng more sustainable programs to bring down really the price of rice. And that will mean, lalo na sa domestic side natin, tulungan natin ang partner, maging mas efficiente siya, maging mas produktibo sa kanyang pagtatanim ng palay at pagkakaroon ng bigas para kaya po nating iparating sa ating mamamayan sa mas mababang presyo. Yun po talaga, in order to have a sustainable or long-term, more affordable rice prices po sa ating mga kababayan. Alright, Chairman, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Opo, walang anuman po. Thank you very much also. Ayan po mga kababayan, si Ginoong Leonardo Montemayor, ang chairperson po ng Federation of Free Farmers.